damage or nasira ba ang iyong national ID card? Gaya nito na nasa screen yung mga ka-vlogs. Alam nyo ba na pwede niyang papalitan walang bayad? Yes mga ka-vlogs, paano nga ba ang proseso? Mabilis lamang. Narito, panoorin natin. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw sa lahat ng mga manonood saan mang dako sa mundo kayo naroroon. Narito na nga mga ka-vlogs para sa mga National ID card holder sapagkat marami po ang issue ng National ID gaya po ng pagkabura ng mukha, pagkabura po ng mga personal information, no? Pagkabali ng National ID card or anuman ang paraan na na-damage yan or nasira. Alam nyo ba na pwede itong papalitan? Libre, walang bayad. Paano nga ba ang proseso? Napakabilis lamang mga ka-vlogs ng proseso niyan. Pero bago natin yan ibibigay sa inyo, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba at huwag kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay nyo sa all para updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So balik tayo dito sa National ID card mga ka-vlogs. Kung kayo po ay nakaranas ng pagkasira ng inyong National ID, no, damage. Gaya nga po, no, typical na pagkabura ng mukha kasi ito yung usually na damage ng National ID. Kung hindi man mukha, nabubura po yung mga personal details gaya ng pangalan, ng birthday, no? Yun po yung usually na nasisira sa ating National ID. O di kaya naman, nabali yung National ID nyo, nasunog, no? At ito nga po ay considered as mutilated or damaged National ID card. Magandang balita dahil kung yan po ang naranasan nyo, ay pwede nyo itong papalitan, no? Papalitan ng bago ang inyong National ID card mga ka-vlogs. Meron lamang tatlong proseso. Paano yan papalitan? Mabilis lamang ang proseso na ito. Una po ay magtungo kayo sa pinakamalapit na PLC site na andyan sa inyong lugar. Usually, ang mga PLC site mga ka-vlogs ay naroroon po sa mga malls, no? Gaya po ng SM malls or iba pang mga malls, no? Meron din po mga PLC sites sa mga barangays. So, mahalagang makipag-coordinate kayo or mag-inquire kayo sa inyong barangay hall, no? Kung meron bang PLC site na nakaschedule sa inyong barangay, no? O di kaya pumunta kayo sa pinakamalapit na PSA branch na andyan sa inyong lugar. Ayan, magtungo kayo dyan mga ka-vlogs. Pangalawa ay mag-fill up kayo ng replacement form. Ang replacement form ay available po yan sa mga PLC site. Hindi po yan pinagbibili, no? That is not for sale. Libre lamang yan mga ka-vlogs. And isurrender nyo po ang inyong original na damage, yung nasira nyo na National ID card. Pangatlo ay antayin po ang text or tawag ng PhilSys para sa schedule ng delivery ng inyong replacement sa inyong nasirang National ID. O di kaya, no, antayin nyo talaga yung kanilang update. Kaya mahalaga po na tama po yung cellphone number na niligay nyo para kung tawagan kayo o text kayo na available na po ang inyong replacement ng nasirang National ID ay agad nyo po itong malalaman para makuha nyo po agad mga ka-vlogs. So ganun lang po kabilis ang pagkuha ng panibagong National ID para po yan sa mga nasira na damage, no, mutilated na National ID card. So napakabilis. Pero take note, no? Mabilis nga ang proseso, pero take note, mga ka-vlogs, hindi po assurance na maibibigay agad yung replacement, no? Kasi alam mo naman natin, si National ID ay napakatagal ng pagdating ng ating mga National ID card. Kaya kung nasira po ang inyong National ID ngayon at balak niyo pong papalitan, abay, magbaon na kayo or humanda na kayo ng mahaba-habang pasensya sapagkat baka ito ay abutin pa ng 1, 2, 3, 4 or mahigit pa na taon bago naman yan papalitan ng bago mga ka-vlogs. Kaya
Sana naman po no, magawa ng paraan ng PhilSys, ng PSA. Ang problema ito na mapabilis yung deliver, pagproseso ng ating national ID card sapagkat kailangan ito ng mga ordinaryong Filipino na ginagamit po sa pang-araw-araw na transaksyon. Lalong-lalo pa, suspended ang postal ID, suspended ang SSS ID application, ay talagang kailangan itong national ID card, mga ka-vlog. So, yun lamang, no? Mabilis ang proseso sa pag-register, no? Ang bilis, ilang minuto lang, pero ang pagdating ng national ID card, nako, baka aabutin pa tayo ng senior citizen ay hindi pa baka sasabay na sa senior citizen ID natin yung national ID card. Swerte na lang kung umabot ito ng less than 1 year, mga ka-vlog. So basta ang mahalaga ay available na po yung replacement nila kasi noon ay hindi po pwede na mag-apply ng bago kung nasira. So at least ngayon ay meron pong update sa PhilSys na pwede na po tayong mag-apply ng panibagong national ID card kung ito nga ay na-damage, mutilated, or nasira, mga ka-vlogs. Bago ako magtapos sa video na to, kung nais na pong sumuporta dito sa aking YouTube channel, ay maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. At sa mga nais maging miyembro sa aking channel, ayan po ang ating join button na nasa baba pa rin. Mamili kayo ng mga perks na nais nyo, mga ka-vlogs. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano na-update po tayo sa mga panibagong issue, panibagong usapin na may kinalaman po sa ating mga pang-araw-araw na gawain, gaya na lamang po nitong ating national ID card. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, ay maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay nyo sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari mo ding i-like ang video na to at kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.